Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Tulad ng dati, dalawa po ulit pag-usapan natin. Una, Joey De Leon, tinawag po na BO ang peke. Nako, matindi talaga kung bumanat si Henyo Master Joey De Leon. Pangalawa, mga Chinese contractor, palalayasin po ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bago po natin ituloy itong mga maiinit na balita, mga ka-PL, makikisuyo muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo po. Unahin po natin si Henyo Master Joey De Leon. Ito po ang banat niya. Joey De Leon, tinawag na BO ang peke. Ayan na. May banat na naman si Joey De Leon sa mga hindi original. Nag-post ng throwback ng isang magazine cover ang Henyo Master sa kanyang IG. Ano kaya ito? Makikita siya sa throwback photo kasama ang iba pang pioneer host ng Itbulaga na sina Vic Soto, Tito Soto, Richie De Horsey at Chicky Holman. Ito na, BOSB original. Kaso nga, Henyo Master, sila daw po ang original. Paano ngayon yan? Ano po ang gagawin ninyo? Ito pa, pag dalawa na kayo, edi BO yung isa. Saan niya? Sa caption. O ito po ang mismong post sa Instagram ni Henyo Master Joey De Leon. Ayan. Bago nito'y nagparinig na siya tungkol sa peke. Mga ilang linggo na po nakalipas, di ba? Nagparinig na po si Joey De Leon. At medyo pumalag na nga itong kabilang kampo. Ang sabi pa nga, sa mga tatawag daw na peke sila ay ididemanda. Tayo dito, mga ka-PL, hindi ho natin tinatawag na peke sila. Sino may sabi? Si Joey De Leon. Ayon po sa binasa nating balita. Okay? Maliwanag, baka mamaya madawi tayo Mahirap na. Nagtatrabaho lamang po tayo. O, ituloy ko pa. Isang sampal, ayan, aba may pa, sampol pala ng napapanahong kasabihan. Fake it and live it. Ngek! Ayan, he, may tawa. Take it or leave it yata. Ayan ang sabi dito sa balita, mga ka-PL. Ngayon, ang katanungan, bago po natin iwan itong mga banat ni Joey De Leon, sa palagay po ninyo, mga ka-PL, sino po kaya ang tinatawag ni Henyo Master Joey De Leon na peke? Comment lang po. Okay? O, dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, at medyo mahaba-haba po ito. Natutuwa po ako sa kagustuhan po ni Senate President Juan Miguel Zubiri. O, ayan o. Mga Chinese contractor, palayasin anang Senado. Eto na, maliban sa pag-boycott ng mga kumpanya at produkto ng China, nais din
ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ilagay sa blacklist ang mga Chinese contractor na may malalaking infrastructure project sa bansa. Kita nyo na? Hindi lamang po isa na mga Chinese contractor, mga kapiel, ang mayroong malalaking proyekto sa ating bansa. Napakarami ho nila. Apektado ho sila ngayon dahil sa pambubuli po sa atin ng China. Ito pa, may mga project ang DPWH. Ang mga kumpanya ay state-owned companies na pagmamayari po ng China mismo, ng gobyerno ng China. Ayan. Wala naman po silang ginagawa kundi mambuli lang ng mambuli sa ating mga kababayan sa WPS o West Philippine Sea, sa ating mga mangingisda, pahayag ni Zubiri. Bumawi na lang tayo. I-blacklist natin yung mga kumpanyang yon. Bakit naman yung mga buwis pa ng mga kababayan nating Pilipino ang gagamitin para ipambayad sa mga state-owned companies? O, di ba? Garapal talaga itong China, mga kapiel. Ginagamit po itong ating bansa para kumita ho sila. Tapos tayo pa ang inaargabyado, hinaharas itong ating mga kababayang mangingisda. Tapos yung income po niyan, babalik po sa China. Kita nyo na? Gagamitin ng China pambayad doon sa kanilang Navy at Coast Guard na nang haharas po sa atin dito. Hindi po tama yon. That is not right. Dagdag pa niya. Ito pa. Ayon kay Zubiri, hindi lamang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang inaarkila ang mga Chinese contractor, kundi may iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Transportation na mayroong supervision sa Philippine Coast Guard. Nako, matindi. Kinausap ko si Secretary Jimmy Bautista. Nandoon sa Senado noong isang araw. Nag-one-on-one po kami. Ang sabi ko sa Secretary, nakikita nyo naman kung ano ang ginagawa nila sa Coast Guard ninyo. Sabi ko, pag ganon, huwag na natin bigyan ng proyekto ang Chinese state-owned companies dito sa Pilipinas. Ani Zubiri. Nangako naman umano si Bautista na hindi na sila gagamit ng Chinese state-owned companies para sa train at airport project, gayon din sa iba pang big ticket items. Hirit pa ni Zubiri na ibigay na lamang ang mga proyekto sa mga karatig bansa na kaibigan at tumutulong sa Pilipinas. Sana pati yung mga maliliit na produktong nabibili natin, mga ka-PL, sa mga palengke, sa mga maliliit na mall, napakarami po mula po sa China. Sana huwag na rin pong makapasok sa bansa. Lahat ng mga produktong nabibili natin, kahit mga halimbawa tulad ng motor, di ba? Mga Honda na motor na gawa po ito sa China. Pero pagmamayari pa rin po ng Japan. Huwag na rin po siguro natin papasukin sa bansa yan para etong bansang Japan maghanap ng ibang bansa para yun ang gagawa ng kanilang produkto. Mga gawang China po, karamihan ng mga motor na ngayon na lumalabas, minsan hindi na rin po maganda ang quality. Kaya nagustuhan ko po, mga ka-PL, ang naging pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Kayo ho, ano ho sa palagay ninyo? Paki-comment lamang po. Hanggang dito lamang tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lagi. Be blessed.